A day in my life as a 22 years old content creator mom. Good day mga mi! Ganito nga palang itsura ng bahay namin kapag nawala ako ng isang araw dito. Paano ba naman kasi puro lalaki ang mga kasama ko sa bahay. Bukod sa partner ko, may dalawa akong baby na puro lalaki din. Hindi kasi ako nakapaglinis kahapon dahil pumasok ako sa work, tapos pag uwi ko, pagod na ako, kaya ngayon ko palang to nilinisin. Inuna ko na nga palang alisin dito yung mga sinampay ko ng isang araw mga mi, para naman hindi makaabala sa paglilinis ko dito. Kung mapapansin nyo nga mga mi, dalawa yung bubong namin, may isa lang nakaabang sa taas at yung dati namin bubong dito sa baba. Paano ba naman kasi hindi pa tapos yung bahay namin gawin? Napansin ko nga din dito mga mi, na nakalaylay na pala yung bedsheet na tinakip ko dito sa may dingding namin kapag dito kami natutulog sa may labas. Masyado kasing mainit kaya tinanggal ko na nga to at nilagay ko na sa labahan. Nag-ala Spider-Man na nga ako dito dahil wala naman akong kasamang lalaki sa bahay ngayon. May pasok nga pala ang partner ko ngayon mga mi, isa siyang construction worker. Kaya naman ang kasama ko lang ngayon sa bahay ay ang bunso at ang panganay ko. Maglilinis na nga sana ako ng CR, pero dahil wala pa nga naiipong tubig, lumabas muna ako para unahin ang iba pang linisin. Sinilid nga pala ng partner ko ito sa plastic para daw hindi ito manilaw at hindi masira kaagad. Nakabili na nga rin pala ako ng sabon at downy na gagamitin ko sa paglilinis. Binuhos ko na nga ito sa balde at pinabula. At nag-umpisa na akong paliguan ng inodoro, linisan pa na. Todo kuskus nga lang ako sa mga oras na yan, akala mo naman talaga sobrang dumi. Sinunod ko na nga rin palang walisan yung sahig ng may sabon para naman malinis na rin ito. Mga oras nga na ito mga mi, sumusuko na nga itong walis tingting ko pero wala siyang choice kundi lumaban. Sinunod ko na nga din mga mi itong lababo at banggera namin. Inalis ko na nga pala lahat ng mga nakapatong-patong dito. Hindi naman ito ganito kadumi nung pumasok ako mga mi. Pero ganun talaga kapag puro lalaki ang mga kasama mo sa bahay. Oo nga pala mga mi, nakalimutan ko sabihin. Isa nga pala akong promodizer sa isang mall. Kaya lang on call lang ako. Kaya minsan may work, minsan wala. Pero mas pabor naman sa akin yan mga mi. Kasi kahit papano nakakatulong ako sa partner ko, pero at the same time naaalagaan ko pa rin ang mga anak ko. Kaya nga pala hindi ako nakapasok ngayon mga mi, dahil may sakit nga ang aking panganay na anak. Nilalagnat nga pala siya at tumubo ang mga pantal-pantal niya sa muka. Pinaalmusal ko na nga pala siya at pinainom ng gamot, pagkatapos ay pinanasan ko at pinatawas para siya ay gumaling. Kung makikita nyo nga yung itsura ng mukha ko dyan mga mi, medyo naaasar nga ako dyan kasi sobrang taas ng lababo namin. Hirap na hirap akong abutin. Kaya naman kinuha ko na agad tong upuan na may gulong para naman maabot ko yung lababo at malinis ko ng maigi. Grabe no, sana all pinagpala ng height. Ito na nga rin pala yung kinalabasan niya. O diba, nakabawas na ng kalat. Ito na nga pala ang naging hitsura ko dahil sobrang init. Naalala ko nga pala na meron pala akong solar fan, kaya dali-dali ko na nga itong kinuha para gamitin. Napakadali nga lang palang gamitin ito mga mi. Maghapon ko nga pala itong china-charge at nagagamit rin nga pala namin sa magdamag. Pwede rin po ito gamitin habang nagcha-charge. Ito na nga palang naging hitsura ng CR namin mga mi pagkatapos ko ang linisin. Naalala ko nga na hindi ko pa pala naaalis yung mga basahan na nakasampay dito sa gilid kaya tinanggal ko na agad. Pinagbukod-bukod ko na nga pala yung labahan sa may labas ng CR para paglalaba ako ay hindi na nga ako mahihirapan. Nakabukod nga palang mga kumot at tuwalya, ganun din ang mga damit at pantrabaho. Ang una ko nga palang pinapaikot dyan ay yung mga kumot, sunod ay yung mga puti at damit ng mga bata. Hinuhuli ko nga pala yung mga pantrabaho ng aking partner. Tuwang-tuwa nga pala ako dito mga mi dahil may narinig akong kumakalansing na barya. Kaya dali-dali ko nang tinignan yung bulsa ng short ng partner ko. 3 pesos nga lang pala yung laman ng bulsa mga mi kaya medyo nakasimangot ako dyan. At yan na nga mga mi, nakabukod na nga lahat ng mga labahan kaya madali na lang kapag naglaba ako sa sunod na araw. Pagkatapos ko ng pagbukod-bukurin ng mga labahin, nag-umpisa na nga ako magwalis dito sa may labas para naman matapos na ako kaagad at makapahinga na. Sa totoo lang mga mi, madali lang naman talaga linisin itong bahay namin. Kaya lang kasi ako natagalan dahil panay tawag ang anak ko mula sa baba.
dahil may sakit nga siya at panay ako ang hinahanap niya. Mabuti na lang talaga at andyan lang ang lola niya. Laging nakaantabay sa kanya. Lagi niya akong tinutulungan lalo na kapag may pasok ako sa trabaho. Siya nga pala yung nagbabantay ng mga anak ko dahil pareha kaming papasok ng partner ko. Siya na nga rin pala yung nag-aasikas sa panganay ko pagpasok sa school. Nakaservice naman yung panganay ko, hatid sundo, kaya hindi na masyadong nahihirapan ang biyenan ko sa kanya. Sa mga oras nga na to mga mi ay minamadali ko na nga ang pagwawalis ko dito sa may labas para naman mapuntahan ko na yung mga anak ko. Pakakainin ko na kasi sila ng tanghalian. Kailangan nga din po kasi ng anak ko na uminom ng gamot sa tamang oras para naman mas mabilis ang paggaling niya. Ito nga ang unang araw na siya ay nagkasakit mga mi, kaya inaobserbahan ko lang muna siya. Kung bukas ay hindi pa siya gagaling, ay ipapacheck up ko na siya para mabigyan ng tamang gamot. At dito nga mga mi ay pinagdadampot ko na nga ang mga basura at nilagay sa plastic. At nahagard na nga ang babaeng ito. Grabe naman ang pawis ng abab na yan. Saglit nga lang ako nagpahinga at pumasok na nga agad ako sa kwarto. Mas marami palang ligpitin dito. Inuna ko na nga palang iligpit itong mga damit na nakakalat. Malilinis naman po ito. Ito nga pala yung mga damit na tinanggal ko sa sampayan kanina. Baka mamayang gabi ko pa ito matupi dahil marami pa nga akong gagawin. Kailangan ko pa nga magpahinga at maligo. Sinunod ko na nga rin pagpagan at ligpitin ay yung mga unan. Sinunod ko na rin yung kumot, yung sapin at yung pom. Oo nga pala, hindi bedsheet ang sapin namin ngayon dahil nasa labahan. Hindi pa nga pala ako makapaglaba dahil pumasok nga ako kahapon. At ngayong araw naman ay naglinis ako at nag-alaga ng anak kong may sakit. Nakapagwalis na nga rin pala kaagad ako dyan at ngayon ay nilalatag ko na yung foam naming pagod na pagod na. Paano ba naman kasi mga mi? Wala pa tayong extrang budget para makabili ng mga bagong gamit. Paano? May mga problema pa kasi kami ngayon na hindi ko pwedeng sabihin. Pinaghahagis ko na nga lang din pala yung mga unan dyan para naman may ayos ko na ng lagay sa higaan. Paano ba naman kasi nakatulog na yung mga anak ko sa baba at kukunin ko na sila para dito na magpahinga. Bago nga pala makatulog ang aking mga anak ay pinakain ko na nga sila. Ito nga pala ang ulam namin, footlong at ramen. Pagkatapos nga ay pinainom ko kaagad ng gamot ang aking panganay at nakatulog na nga sila. Bala ko na nga rin sana magpahinga dito mga mi. Kaya bye bye, thank you for watching.